Isang maulan na araw sa base ng Lion's Head. Palapit si Joe kay Choji. Tinatawag naman siya ni Choji ng paulit-ulit, at si Joe ay nagulat, "Joe, ikaw na susunod, hindi ba?" "Pasensya na, bigla akong nablangko." "Okay, sige, gawin na natin ito." Chessboard. "Buti naman oras na para lumaban ako," sabi naman ni Sakura. Nag-cheer naman ang mga taga-Shishitoren. "Kanina ka pa namin hinihintay lumaban, Joe. Tapusin mo siya." "Wow, ganado sila ngayon." "Oo nga, di tulad kanina." Tumayo naman na si Sakura at tumalon papuntang stage. Tinawag naman siya ni Nirei at sinabing mag-iingat. "Huwag ka mamamatay dyan," sabi ni Suwo. "Kaya mo yan," sabi ni Hiragi. Si Sagishita naman ay walang pakialam. "Sakura, good luck sa'yo at magkaroon ka sana ng magandang pakikipag-usap." Naalala naman ni Sakura, ang pakikipaglaban ay pakikipag-usap, di ko alam ang tungkol doon. Maiba ang usapan, hindi lang ako nasa sabik labanan ang mga malalakas, di ko alam ang tawag sa iba kong nararamdaman. Si Sakura ay nangako sa bata, at ito ang isa sa dahilan kaya ginaganahan si Sakura. Umpisahan na natin ang laban. Excited na ang mga taga-Shishitoren. "Di mo kailangan magmadali," sabi ni Joe. Ang pagmamadali ay hindi naman masama, pero minsan ang pagmamadali ay hindi maganda. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Gusto ko lang ang mag-enjoy at hindi magmadali. Si Sakura at Joe ay malapit na maglaban at excited na ang lahat, pati yung nanunood dyan. Si Sakura ay pamorma na. Ganun din si Joe. Nagpakiramdaman sila kung sino ang mauuna. Sumuntok bigla si Sakura. Nakaiwas at nag-counter-attack naman si Joe ng takedown move at sinundan niya ito ng suntok. Sinipa naman ni Sakura ang braso na susuntok gamit ang kaliwang paa, pagkatapos sinipa niya din si Joe gamit ang kanan niyang paa. Naiwasan ito ni Joe, at sila ay lumayo muna sa isa't isa. Niyugyug naman ni Sakura ang ulo niya para mas magising pa. Ang mga tao ay ginaganahan sa nakikita. Sa isip naman ni Hiragi, sinasabi niyang alam niyang magaling makipaglaban si Sakura. Ngunit si Joe ay isa sa pinakamalakas sa Lion's Head na naniniwalang ang kalakasan ay ang lahat. Ganun siya kalakas, sabi ni Hiragi. "Napakabilis mo para sa taong ayaw magmadali," sabi ni Sakura. "Ano bang iniisip mo? Ako lang ito sinusubukang mas maging mabagal. Para ma-enjoy ko laban nating dalawa." "Sakto, kung ganun ituloy na natin," sabi ni Sakura. Sumugod naman agad si Joe. At sinusubukang hawakan si Sakura na para siyang isang jiu-jitsu fighter. Di naman niya mahawakan si Sakura. Tuloy-tuloy ang pagsugod ni Joe. Habang si Sakura naman ay umiiwas lang. Si Nirei naman ay kinakabahan at sinabi mukhang binibigay na lahat ni Sakura ang makakaya niya para lang makaiwas. Siyempre naman dahil si Choji at Joe ay nasa tuktok ng Lion's Gate nang medyo matagal na din. Kung ganun siya ay sabi ni Nirei. Ibig sabihin kakaiba ang level niya sa tatlong mga nauna. Si Sakura ay hinihingal sa pag-iwas sa mga atake ni Joe. At bigla naman sumugod na naman si Joe. Nagulat naman si Sakura. Habang umiiwas si Sakura, nakagawa naman siya ng paraan para umatake. Pabagsak na si Joe ngunit nasuportahan niya ang pagbagsak niya, at sinabing mabuti naman nakasabay ka na. Hinawakan niya ang paa ni Sakura na hindi pala malapag at ibinato niya ito. Bumagsak si Sakura at sinundan naman siya ni Joe ng sipa. Naiwasan naman ito ni Sakura. "Hoy chessboard, di ba tinawag mo akong lampanong nasa tunnel tayo?" Nainis talaga ako noon. Pinagsisipa niya si Sakura habang nasa ibaba pa siya. Nagpas siyang gawin ni Sakura ang ginawa kanina ni Joe. Ngunit alam ni Joe kung paano ika-counter ang ganoong galaw. Kaya naman nagawa niyang ibalibag ang ulo ni Sakura sa sahig. Ang hiyawan ng mga taga-Shishitoren sa ginawa ni Joe. "Nice one, Joe. Patulugin mo na siya. Nakakatakot talaga ang lakas mo." Pati si Choji ay naging fanboy sa ginawa ni Joe. Natataranda na naman si Nirei sa nakita. "Wala ka na bang malay agad?" sabi ni Joe. "Sa kalagayan mo ngayon mas lampa ka pa sakin," sabi ni Joe. Si Sakura naman ay humihinga pa. "Kung ano-ano ang sinasabi mo. Feeling mo napakaangas mo. Malalakas lang ang pwede gumawa noon," sabi ni Joe. "Para kang wind chime tumatahimik na kapag sira na, di ka na ba makapagsalita?" sabi ni Joe. Pinilit ni Sakura lumaban at siya ay nagbato ng suntok kay Joe. "Di mo ba nakikitang nagsisilita pa ako?" Sinubukang baliin ni Sakura ang braso ni Joe. Ngunit sa gulat ni Joe kung mawala ito agad. Sumugod ng mabilis si Sakura at nagpakita ng mga magandang galaw. Naiiwasan naman ito ni Joe. Si Sakura ay sumipa ng kakaibang anggulo at nataman niya si Joe. Nagulat at namangha naman ang mga nanunood sa laban. "Di mo ako matatalo, kahit kailan," sabi naman ni Sakura. Tumingin naman ng masama si Joe. At sinugod ito ni Sakura. Nasangga ni Joe ang sipa ni Sakura at mukhang nag-e-enjoy siya. Pilit pa ring gusto hawakan ni Joe si Sakura. Ngunit nagpakawala ng sipa si Sakura na sa anime nyo lang makikita.
Kinakabahan naman ang mga taga Shishitoren dahil biglang gumaling si Sakura, habang si Sug Ishita naman ay ang cute mainis. At si Hiragi naman ay natulala. Si Ninire naman ay nab-I-believe kay Sakura. Alam niyang malakas na si Sakura pero hindi na alam niya ganito siya kalakas. Nabaliktad na ang sitwasyon at si Sakura naman na ang umaatake. Kapag natalo kita ibig sabihin lahat ng mga sinabi mo ay mali, sabi ni Sakura. Ganyan ba ang ibig sabihin ng mga paniniwala niyong baluktot? Sabi ni Sakura at gumawa na naman ng sipa na sa anime mo lang makikita. Si Sakura ay talagang nagseseryoso na. Huwag mo sagaran ng swerte mo bata, sabi naman ni Joe. Siya ay nagpakawala ng isang malakas na flying kick. Ramdam naman sa mukha ni Sakura kung gaano kalakas ang sipa, at siya ay tumilapon at ininda niya ang sakit ng atake. Baluktot na paniniwala, sabi mo. Ano bang alam mo sa Lion's Head? Lahat ng tao dito ay nangangarap ng mataas, sabi naman ni Joe. Sila may panatang paninindigan. Yun ang ibig sabihin na ang kalakasan ay ang lahat para sa amin. Habang kayo naglalaro lang na para kayong bayani. Sinipa niya ang ulo ni Sakura habang nakadapa, at sinabi na kakaiba ang lakas na meron kami. Nataranta na naman si Nire. Hindi na madyay gising yan, ganyan talaga kalakas si Joe, sabi ng mga taga Shishitoren. Mukhang tapos na ang laban. Patay na ba siya, sabi ni Nire. Lalaban pa si Sakura, sabi naman ni Suo. Si Sakura ay pilit tumatayo. Nagulat naman si Joe. Hindi tumutugma mga sinasabi mo sa ginagawa niyo, sabi ni Sakura. Dapat tawag sa inyo bully club. Tumigil ka na magsalita, sabi naman ni Joe. Nambubugbog kayo ng mga walang malay, sabi ni Sakura. Tinulak naman ulit siya ni Joe. At pumapatul pa kayo sa mga batang nasa elementary pa lang. Bamoy low na si Joe, di ako matatalo ng kagaya niyo, sabi naman ni Sakura. At tinuloy na ni Joe ang pagsipa kay Sakura. Kinabahan si Nire, ngunit hindi pala pinatama ni Joe ang sipa na pinakawalan niya. Anong ibig mong sabihin, di ko maintindihan, sabi ni Joe. Ang dalawa naman ay kinabahan. Alam ko na ang nangyayari, sabi ni Joe. Kaya naman pala nandoon kayo, sabi ni Joe. Si Joe ay nagpaalam para bumaba ng stage. At siya ay pumunta sa dalawang natalo na. Sinabi ko na nga ba parang may mali. Hindi naman basta pumapasok ang mga taga-Firen nang walang dahilan, sabi ni Joe. Ano bang ginagawa niyo dun? Sagutin niyo ako, sabi ni Joe. Takot naman ang dalawa at sinabing, may nakita silang middle schooler kaya naman nakipaglaro lang sila. Sinabi naman ni Arima na si Kanuma ang nagsabing bugbogan ang, hindi na siya pinatapos ni Joe at pinatulog ang dalawang bully. Nagulat naman ang mga Boferen sa ginawa ni Joe. Habang walang malay tinanggal ni Joe ang mga uniform ng mga ito. Ang mga taga Shishitoren ay nanahimik sa ginawa ni Joe. Si Choji naman ay inutusan ni Joe na mamaya na asikasuhin ng dalawa at bumalik na siya sa kanyang laban, dahil nasa magandang parte na ang laban. Bumalik na si Joe sa laban, at humingi ng pasensya sa nangyari. Salamat sa paghintay, ituloy na natin. Isang gabi sa may Shishitoren. May lugar na parang may fiesta, at nagsasaya ang mga tao. At sa isang tabi naman ay may pinagtutulungan ng mga Lion's Head. Ito pala ay si Joe noon. Pinagtutulungan siya ng mga Lion's Head ngunit nilalabanan niyo ito ng walang hirap. Dumating ang iba pang miyembro ng Lion's Head. At sa gilid naman may pumupuri sa ginawa niya. Ang lakas mo, sabi ni Choji. Siya ay lumapit na parang baliw. At niyaya si Joe na sumali sa Lion's Head. Nagtataka naman si Joe. Anong ibig mong sabihin, sabi ni Joe. Tinatawag kaming Lion's Head, kakasali ko lang din, pero sigurado magugustuhan mo dito, sabi ni Choji. Hindi niya pinapasingit magsalita si Joe. At hinawakan ang kamay nito. Halika na at ipapakilala kita sa lahat. Ganun ko nakilala si Choji, sabi ni Joe sa background. Pinapakita dito kung gaano kamasiyahin si Choji. Lagi siyang nakangiti at tumatawa kasama ang mga kagrupo niya at kahit silang dalawa lang ni Joe ay hindi nagbabago ang ugali niya. Isang araw si Choji ay walang magawa. Kaya naman lumabas siya at pinuntahan si Joe. Alam mo ba ang kahulugan ng kalakasan ay ang lahat? Gising Joe, narinig mo na ba? Alam mo ba, narinig ko at alam ko, simula pa noong sinali mo ako. Ganito yun, dapat hindi tayo nagpapagamit sa ibang tao. At gumawa ng panata para yung panindigan. Talagang hindi ka nakikinig, no? Ang sabi nila ang ibig sabihin ng pagiging malakas ay pagiging malaya. Ang gagaling ng mga bagong pasok sa grupo natin. Narinig ko na din ang tungkol sa kanila. Sumugod sila sa base ng zinc at pinatulog ang lahat ng silang dalawa lang, silang dalawa ang usapan lagi. Nakabalik na kami. Binigyan na rin namin sila ng suntok para sa'yo, Kanuma. Salamat, sabi naman ni Kanuma. Inabot ni Choji ang bandila ng isang grupo. Talagang pumunta kayo, kakaiba talaga kayo, sabi naman ni Arima. Siyempre naman pangarap kong maging pinakamalayang tao kaya naman di ako pwedeng matalo, sabi ni Choji. Nagtataka naman sila sa sinabi ni Choji.
Noong sumali kami sa grupo sinabi niyo sa amin dati na ang lakas ay pagiging malaya. Kaya naman ang akala ni Choji ang pinakamalakas ay ang pinakamalaya, di ba Choji? Tama, sabi ni Choji. At sinabing di ba napakaganda pakinggan ng pinakamalayang tao? Ako at si Joe nagkakarera papunta doon. Nagtataka naman sila sa sinasabi ni Choji. Magkarera tayong lahat papunta doon, sabi naman ulit ni Choji. Noon pa man napakalakas na ni Choji, napakamasiyahin din. Siya ang kumakatawan sa paniniwala ng grupo at nagliliwanag na parang araw. Sinabi niya nagkakarera kami pero para sa akin hindi ko naramdamang ganun yun. Di ako marunong makisama sa iba pero kapag kasama si Choji ramdam ko na kasama ako sa grupo. Napakasaya nun, ramdam ko ang pagiging malaya. Inisip ko noon na kung si Choji ang magiging leader ng grupo mas gaganda ang grupo. Akala ko lang pala, si Joe ay lumabas at mukhang uulan. Hinahanap niya si Choji para tawagin sa loob. Joe, naging leader na ako, hindi ba? Oo, sabi naman ni Joe. Ang leader ang pinakamalakas at pinakamalaya, hindi ba? Oo, sabi na naman ni Joe. Hindi ako masaya, sabi ni Choji. Kaya naman naiisip ko, magiging maganda siguro kung lahat ng nasa grupo ay kasing lakas ko. Kung ganun gusto mo sanayin ang lahat para lumakas. Maganda yan Tara, sa loob sabihin natin sa kanila. Joe, Choji, sabi ng kasama nila. Binugbog ng Zinc ang lalaking ito. Zinc, sila na naman. Choji, gumanti tayo, sabi ni Joe. Si Choji ay tumalon at sinugod ang kasamahan nila. Nagulat naman si Joe at mga extra sa ginawa ni Choji. Bumuhos na ang ulan. Bumalik ka pagkatapos mo matalo? Choji, tigilan mo na yan, hindi mo ikalalakas ang ginagawa mo, sabi ni Joe. Di ka magiging malaya sa ginagawa mo, sabi ni Joe sa isip niya. Ang mahina ay hindi nararapat sa Lion's Head, sabi naman ni Choji. Tama ba ako Joe, sabi ni Choji. Bakit ka nag-iisip ng ganyan, sabi naman ni Joe. Ako ang leader, ako ang pinakamalakas. Malaya ako, di ako magpapagamit sa iba. Ako ang gumagawa ng patakaran. Kung hindi mo naintindihan yun, umalis ka, sabi ni Choji. Nagugulat naman si Joe sa mga narinig niya. Naiintindihan ko pero ipapaalam ko sa lahat ang nasa isip mo. Sabi ni Joe habang lumalapit kay Choji. Kukunin ko na yan, sabi ni Joe, pero di ito binitawan ni Choji. Pakiusap Choji, manatiling kang tumawa kasama sila. Nagdesisyon akong mantsahan ang pagkatao ko. Kailangan panatilihing minamahal ang araw. Kailangan ko panatilihin ang Lion's Head hanggang sa pagbabalik ng araw. Bumalik na sa laban ni Sakura at Joe. Si Sakura ay may napansin. At natamaan ng sipa si Joe. Totoo ba ito, sabi naman ng nasa tao sa gilid-gilid. Hindi mo binibigay ang lahag ng makakaya mo, sabi naman ni Sakura. Anong sa tingin mo ginagawa ko, sabi ni Joe. Hindi mo na ako sinusubukang tamaan. Hindi mo na rin iniiwasan ang mga sipa ko. Ang mukha ni Joe ay wala ng gana. Ano ba ang sinusubukan mong gawin, sabi ni Sakura. Sa totoo lang. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin, sabi ni Joe. Ang kailangan nyo gawin ay mag-like and subscribe na guys para updated ka sa next episode. Maraming salamat po sa inyo.